mangayap kada tayo. Kan nga kabot puting. Kunana. Kunana. Di bali, takwa. Umunak ijay, sumurot kayo. Kunak anya ti, umunak ka. Umunak ijay, ayan niya ako. Kunana. Kunak anya ti, bagbagam. Umunak. Di bali, na kayo ti Papanday, Manila. Umunak ijay. Overnight ijay. Overnight, kanagtungtong kami. So nga, nasdaw ka na, ti baba. Yung nakita ti rupan, nakaragdagsak. Ako na nga, hanti pagdanagan. Nakita no kas ano iti papanak hanak nga agbabawi kuno naragsak no ni apo ti makayap kada tayo ket garod iti Friday overnight Sunday Lunes inala ni apo ket panunutok diay isuna mismo iti nangipaga. So, kaya nung nakahandak ng pagdanagan. Kaya nung nakahandak ng pagdanagan, wala handak niya ako. Ngayon, hanga da iti direct, yung tikuna na dyan. Doon ni Apo, ti mga yap, kada tayo, handak ko puti. Patsit, bilabit na tayo doon apre. So, kaya, may titawin mo na. Awan din tayo pagdanagan, ni Apo lata. Tinagayap ko yung kuwana. Ti kada tayo kaawan ti excuse gamin no bamisan urigis tiano bag natin ti sakit anda ti sakit ngem marendayo ni Apo Diyos amin na kita ta kuna natin ti Biblia all takes work together for good to dim God love God marendayo niya madalan iti biyangko ang una kanubaw daw ti pasensya isak gamin hanak ang mahilig ti Facebook medyo mabuti ti Facebook mo yes ba. Hindi ko na amuak man inaran kayam niya ako. So ngayon siyempre, ada kami dyan buntok. Amu, ada ti bagyo. Hindi na mo ako na. Tanong ati taray kagay ko kumay. Makpakmut na hanga ang parang. At ngarod, di malpas ti service, may Sunday service. Kunak ngarod. Intayo, gahit tayo. Intayo ta. Dagita ti partin ti pamilya. Dadang ti bagyo padadayaw niya po Diyos. So nga alagarod liw-liwa kada tayo amin ngayon ditoy awan ti laon ay party na lang anya ngay hantay mo makitkitan iso na ngayong nangitayo ti istorya iti tunggal maysa adda ti napatid nga inbati da kada tayo praise the Lord sapay na kuma garod tagit tula din tayo madadayaw niya po Diyos ket udah tayo di Apo Diyos istoryan ni Melagod Picture Banner di Peralta kasan nakamamukin ni Apo singitak basit hindi ko kasan nakamamukin ni Apo nakamamukin ni Apo 1983 sakbay ka nakamamukin ni Apo Dakday Manila kababain dito yung istorya may isang instrumento ni Apo in short nagtakawak di Manila Amo iti Iber Emporium. Ang Iber Emporium, malaking kumpanya yun. Yung naaramid ko, nag-shotlit pera. So, natiliwak. Hindi natiliwak siyempre, iti part ko, kitak no, nakakita ka niya, kung awan siguro. Napanak din si Kantor. Agraraw na. Alpasana, lumuwarak, awan nakakit. Hindi lumuwarak na yung compound, sinurudak ting gwardya. Tinampot na titilikod ko. Kuna, boss, adat, mayroon kang nakalimutan bayaran. Sabi, ito na. Kuna, man, meron. Pasok sa loob. Parang ayaw ko, kalad ka rin ka rito. Kung ayaw mo, sumunod na lang ako. Pagdating sa loob, sabi ng galit yung security officer. Di pagyamanak lao na ijay, siguro itik-takaw, kung kumuntas na nakatrabaho rin ta. Yung nakaramid ko Hindi, andak ijay. Sinumrek kiti panunot ko apay nga ako. Ada di ba, Apo, nagpasulat. So, in short, han nga narigatan iti investigator tanya. Inamin ko amin. Kuna na pina.
Nagiluwar iti blackboard nga nagdakkel. Duwa nga blackboard. Bulletin board. Idikat na di kertina, puro shop letters yun. Halo-halo. Ada ti mabakit, ada ti lalakay, ada ti babalasan, ada ti natatatutuan. Sabi ng nag-imbis na sa akin, nakita mo? Nakita. Lahat yan wanted dito. Pero ikaw, pwede kang bubalik dito. Alam mo yung nangyari na yan? Yung naging tapat ako, aminin ang totoo, naging pagpapala. Naging pagpapala na yun. So, in short, nagsina kami. At anak-anak bain. Wala, sir, nakapakapangit ng ginawa ko. Pero hindi ako nahiya sabihin sa'yo. Kunin ko yung pangalan mo. Sino nakakala? Magkita tayo sa daan. Batin man kita. So, binigay. Ano din nagresulta na dihay? No mapana ka di emporium, at dati amo ko iya, yung bang taptapik itilikod ko. Tapos yung panalangin ko, pasalamat, Panginoon, salamat sa'yo. Hangabin mayag gayam, ayabandak ni Apo. Hindi ayabandak ni Apo, inikandak ti bersikulo. Proverbs chapter 13 verse 28. Ano sabi doon? He that covereth his sin shall not prosper. But he that confess and forsake it shall receive mercy. Yan ang eksaktong nangyari sa madadayaw ni Apo Diyos. That manipod ijay, hindi nga nagtuloy. Hanman nga rumbang, mayat ito'y bagyo. Ang birok ti trabaho, talaga nga kayat ni Apo Diyos ti trabaho. So, in short, nagpausar ti bagyo. Kudan tatay, yung sapat na yun, kahit taga-buhat, o rin tabag-kabagat ti speaker, okay na yun. Kana, kasjay mo lang awan ti birbiro, okay na yung taga-bagkat iti speaker. Taga-taray, babaon, okay na yun. Yung sabali ti planon gayam ni Apo Diyos. Kat hantay man nga rumbang, pagyaman ang launay, kinaasyan ang lada tayo, nadak dito'y sangwanan nyo, mga istorya ni Apo na imbag. Amen. Iso tinanghayap ka dito pamilyan, tidolatri, agyaman tayo launay. Praise the Lord, nangig tayo, tinakain imbag, na katataon na gito'y, praise the Lord, nukas ano, ti padas mi, di mo una. Isunti mang mangig ko, praise the Lord, hindi adan San Fernando, yaman, launay, kanyang po Diyos. At Jack Garod nga tidugin, total na ibagamot aminan. Ulitet, madaydayo ni Apo Diyos, kada kayo nga pamilya, Dolati family, praise the Lord, dakal ti utang ko. Yung naggarot ni Apo, iti mga bayan ijay, at ngarod do, ni Apo tiliw-liwa tayo. Uray no pinmanaw iti aiten tayo, binabit tatay Dolatri, preacher Dolatri, uray no awan isuna, awan yun tayo pagdanagan. Kunan ni Verbal Joel, ayan ni Apo, naragsak na lugar. Madadayaw ni Apo Diyos. Ang ganatoy, amin nga dayaw tanok, Gloria, kukwalata, amin ni Apo Diyos. Praise the Lord, poema na kayo noon. At God bless you, beloved co-preacher, Brother Sembre, Dawayan, from Bontoc, Mountain Province. At bigyan din natin ng pagkakataon ating beloved preacher, Brother Kirilan Dolatre. At yung huli siguro ang ating beloved preacher, Brother Ilaboy. Amen. Praise the Lord. To the highest glory, honor, worship, thanksgiving, majesty belong to Jesus Christ. And double honor, respect, the man of God as we always treasure the blessed memories and teaching, the Lord Pastor who is right out Mega, the Assistant Pastor Lina Siyang Medalad Mama Dio. Sa lahat po, maraming salamat po sa inyo pong pagpunta sa huling gabi po natin po, bilabid tatang.
Salamat po sa lahat po mga tumulong din po. Ako pinagtaos puso po nagpapasalamat. Maging sa lahat po ng mga magagawa natin po, mahal na Panginoon. Maraming salamat po. Mga minamahal, ang isa po sa mga naging dahilan kung paano po kami nakilala sa ating po mahal na Panginoon, sila pong dalawa ni Nanang at ni Tatang. Tunay po mga minamahal, maalala ko po mga kinakwento po sa akin ng aking mahal na ama, maging si Tatang po mga minamahal, na talagang noon po ay talagang talamak po silang dalawa sa bisyo dahil aking pong mahal na ama na aking pong beloved Fisher Lando Dulatri po na nasa Pileri po natin mahal na Panginoon. Sila pong dalawa talagang mag-best cousin po yan mga minamahal. Isa po na kwento po nila sa akin, dahil ang ama isang sundalo po, pinapahubad po ng aking pong ama yung sundalong damit at pinapasok kay Tatang. At si Tatang ang nagjo-duty, mga minamahal. At talagang andun po mga minamahal na sabi po ng aking pong mahal ama, pag may pumasok dyan na kahit anong sakyan, papasukin mo sa saluduhan kanila. Sabi ko na. Yun lang po, sumaludo ka lang. Yun lang po, ginagawa po ni Tatang bawat pasok. Tapos kung may magbigay sila ng pagkain, tanggapin mo. Yung pala mga lingid sa kalaman natin pong bilabid na ng aking nanay at nanang lumang minamahal na sila po ay gumagawa na po na hindi kaya aya sa ating mahal na Panginoon. Na po silang dalawa po daw po ay nababae mga minamahal. Alam niyo po talaga, ang ginawa po ng ating pong bilabid nanang lo, hinuhuli po yung dalawa na yan. Yung aking pong mahal na daddy saka yung ating pong mahal na Tatang mga minamahal. Pero naging kabaliktaran po mga minamahal dahil ang nahuli po natin pong bilabid nanang mga minamahal, kundi ating pong pinakamamahal na Panginoong Hesus, mga minamahal. At tunay po mga minamahal, sumunod na rin po mga minamahal at nahuli na rin po na ating pong pinakamamahal na Panginoon, ating pong bilabid Tatang, aking pong bilabid daddy, mga minamahal. At talaga nagpapasalamat po ko sa ating mahal na Panginoon dahil yung time po na yon mga minamahal, silang dalawa po ay binago ng ating pong pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal. Yung pagiging babaero po nilang dalawa, mga minamahal. At tunay nga po pag napaparambol pa nga daw po aking pong mahal na ama, nung sila po yung mga binata, tatakbo po sila sa ating pong bilabid Tatang dahil sa ating pong Tatang isa pong kapitan that time, mga minamahal. At ating pong bilabid Tatang isa pong black belter, mga minamahal, sa karate, mga minamahal. Kaya pag nahihirapan na daw po yung aking pong mahal na ama, tinatawagan daw po yung kanya pong mahal na pinsan, mga minamahal, upang tulungan sila mga minamahal sa mga kalokohan na yan, mga minamahal. Ngunit sila po ay ginawang sundalo. Sundalo po na ating pong pinakamamahal na Panginoong Hesus, mga minamahal. Talagang andun po mga minamahal na binago po sa lubos natin pong mahal na Panginoon. Yung mga bagay ng mga bisyo na yan. Talagang alam naman po natin po mga kababayan sa lugar pong ito yung bisyo po na aking pong ama at ating pong merang mahal na Tatang. Ngunit nung nakilala po namin ating pinakamamahal na Panginoon sa gawain ito, andun po mga mahal na binago po siya lubos natin pong pinakamamahal na Panginoon, mga mahal. At pinapasalamatan ko rin po ating mahal na Panginoon dahil siya rin po yung nagtuturo po sa akin, mga mahal, magabay, mga mahal. Siya po minsan pinagiging mentor ko, mga mahal. Di ba po karapat dapat naging magawa natin mahal na Panginoon bilang mga aral, mga mahal. Kasalamat sa ating po mahal na Panginoon dahil bagabat wala na po siya, mga mahal, puro ang kanyang pumalaala, kanyang mga turo ay patuloy po na natili sa ating mga puso, mga minamahal. At yan po yung sobrang pinapasalamatan ko po sa ating mahal na Panginoon. At maging din po mga minamahal sa lahat po na nagbahagi po ng mga litrato, mga maikling mga video, mga minamahal. Nagpapasalamat po ko sa inyo ng lubos. Dahil mamaya po, mapanood po natin ang mga alaala po ni Tatang nung siya po ay nabubuhay pa, mga minamahal. Kaya lahat po ng kapurihan, pasalamat, pagdating, pagdakil, pag-alaan ay tanging naman po sa ating pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord, pramala Panginoon. At God bless you pala ko preacher, Brother Trailan Dulatre. At bigyan din ang pagkakataon na pala preacher, Brother Ilyaboy Malalang, para sa kanyang testimony. Praise the Lord po. Puri natin mahal na Panginoon. Nalimutin pagpupuri, pagsamba sa ating pinakamamahal na Panginoon. At pagbati, paggalang, pagrespeto po sa ating mga magulang, sa ating pinakamamahal na Panginoon. Patuloy na sinasiriway na laalam ang itong turo at aral ng ating dearly beloved parents to the Word. At sinasariwa natin mga blessed preachers and teachings po na iniwan sa ating dearly beloved na pastor,
Evangelist Will Estrada Albeda, the end and prophet of loving God, ating dearly beloved Honorable Assistant Pastor Dinak, Kumod Albeda, dearly beloved Mama Dir, sa lahat po ng beloved Almeda children, Almeda family, sa lahat po ng mga preachers, workers po, sa ating mga manggagawa, sa lahat nating mga kapatiran, maging sa ating mga baguhan na relatives po ng ating family Dulatre. Talagang ang masabi ko lang po, mga minamahal, hallelujah, sa pag-alaala sa mga kabutihan ng ating pinakamamahal na Panginoon sa ating pong beloved na Tatay Jose. Kasi po, noong time po na sila po ay nagpabaka prayer po, mga minamahal. Ako po ay nasa Pangasinan, mga minamahal. At hindi po kasi alam ng ating beloved preacher na sila po ay nasa ganong kalagayan, mga minamahal. Kaya ako po mismo yung nag-message sa ating beloved preacher. At on the spot po, unang araw na yon, hindi ko maalala kung anong araw na sila ay pumunta. At nando po ang pinag-pray po sila. Sa first prayer po ng ating dearly beloved parents of the Lord, mga minamahal, talaga nandun po yung kalakasan na binigay ng ating pinakamamahal na Panginoon sa ating beloved tatay. Tulatre, mga ating tatay, beloved Tatay Jose. At maalala ko lang po, mga minamahal, nung last crusade po ng Luna La Union, mga minamahal, yung sinabi niya po sa akin na sa Ilocano po kasi yun, mga minamahal, pero Tagalogin ko na lang, mga minamahal. Sabi niya po, anak, pagbutihan mo, sabi niya, talagang yan ay calling ng mahal na Panginoon na ikaw ay gamitin mangaral. Hindi ko po, sabi ko po, kahabagan po ng ating pinakamamahal na Panginoon sa first prayer po ng ating mahal na pastor, sabi ko sa ating beloved tatay. Talagang nandun po yung sinabi niya po, mga minamahal, na talagang nandun po na darating sang araw na tayo ay pupunta sa langit para magmana na ng buhay na walang hanggan. Hindi ko po pinansin yun, mga minamahal, kasi dahil nga sa kabisihan po natin sa crusade, mga minamahal. Tapos nandun po na yung nakaluhod po siya doon, tinawag po niya ako doon sa preachers area, mga minamahal. At bago doon, dito din po sa Aringay, mga minamahal, talagang nandun yung maliwalas na mukha ng ating beloved Tatay Jose. Hindi ko nga po sukat akalain, mga minamahal, na pagdating ko po, yung grabing ipinayat po niya, sapagkat hindi naman po ganun yung last na kami ay nagkita, mga minamahal. Talagang masariwa ko rin po pag-araw po ng year 2006, 2007, mga minamahal, na pag ang ating beloved ordained preacher po ay nagpe-preach po dyan sa San Fernando para mag-Holy Supper, mga minamahal. Minsan po ating beloved Daddy Judge, mga minamahal, ang na-assign po sa Bangar. Minsan naman po ating beloved Tatay Jose, mga minamahal. Pag nandun po siya, mga minamahal, buong preaching po niya, mga minamahal, talagang Ilocano, mga minamahal. Ang magagawa na lamang po namin pag sinabi niyang Amen, praise the Lord, doon lang po kami nakakapag-Amen tsaka praise the Lord, mga minamahal. Talagang puro na Ilocano, mga minamahal. At yun nga po, sabi ng aking beloved wife, nung siya'y dumadalo dito sa Agoo, sabi niya, pag nag-amen, nag-praise the Lord lang, at magsabi ng pumalakpak sa mahal na Panginoon, at narinig niya yung mga katabi niya na pumalakpak at nag-amen, doon lang po siya nakakapag-amen, dahil hindi nga po makaintindi ng Ilocano, mga minamahal. Basta ang alam lang po, Jack Maawatan, mga minamahal. Talagang para sa atin, mga minamahal, dahil talagang ating beloved Tatay Jose, mga minamahal, pag kami pumupunta po dito, katulad po ng sinabi ng ating beloved preacher, beloved Kuya Greg, mga minamahal. Mga minamahal, uuwi na lang po kami, mga minamahal. May pahabol pa po yan na isang bukos na saging, mga minamahal. Meron pang yung sinuman, mga minamahal. At talagang sabi po niya, nung nandito kami, mga minamahal, huwag kayong uuwi na hindi kayo busog. Huwag kayong uuwi na hindi kayo kumain. Kaya yung mga alaala po na yan, mga minamahal, nakakalungkot man, mga minamahal, pero sabi nga ng ating mga magulang sa mahal na Panginoon, na ang pagpikit ng mga Kristiyano dito sa lupa, siya namang pagdilat
sa piling ng ating pinakamamahal na Panginoon. Walang question, mga minamahal, na sa kalagayan po natin na tayo ay kunin ng mahal na Panginoon na may sakit o tayo kunin na walang sakit, mga minamahal. Katulad po ng sinabi ko kanina, sa dako ng Mangaldan, mga minamahal, yung aming beloved ninong, mga minamahal, talagang napakalapit niya po sa amin, mga minamahal. Talagang hindi po namin sukat akalain na yung kanyang magiging sandali ng kanyang buhay, mga minamahal, siya'y mahulog doon sa tulay. At maraming nakakita na siya'y nahulog sa tulay, yung kanyang sinasakyan, mga minamahal. Pero ni miski isa, ay wala pong tumulong sa kanya, mga minamahal. Talagang doon sa sasakyan, doon siya binawian ng buhay habang siya'y nalulunod sa loob ng sasakyan. Pero mga minamahal, katulad na sinabi ko, hindi natin alam kung anong tuldok ng buhay natin. Sabi nga, it is appointed unto man once to die, after this is the judgment, mga minamahal. Hindi alam ng tao sa araw ng bukas mo siya po ay buhay. Sa araw ngayon, hindi natin alam kung mamaya, bukas, o makalawa ay tayo ay wala na sa mundong ito. Pero ang tiniyak ng ating beloved tatay, katulad na sinabi ng ating beloved preacher, beloved Kiyosembre, sinabi ng ating beloved tatay, mga minamahal, na tayo ay pupunta sa langit, mga minamahal, kung tayo ay maglilingkod sa mahal na Panginoon. Hindi kalugihan ang maglingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Yung alaala po ng ating beloved tatay, pag siya pumupunta po sa Banggar, mga minamahal, halal talagang nandoon kung paano yung pagtrato po bilang anak, mga minamahal, bilang apo na sa amin, mga minamahal. Talagang nandoon, sinasabi niya lagi, pagbutihan ninyo, pagbutihan ninyo. Minsan Ilocano, mga minamahal. Ang naalala ko lang kaya at sa ating beloved Tatay Jose, madaydayaw ni Apo. Yun po ang lagi niya sinasabi, madaydayaw ni Apo, mga minamahal. Ibig sabihin, purihin ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya marami po, mga minamahal, kung isa-isahin, sabi ng ating beloved preacher, Kuya Greg, kung isa-isahin, 8 years po siya dito. Dapat 8 hours din po sana, mga minamahal, sa dami ng mga alaala, mga minamahal. Pero dahil halala ang Diyos po natin mabuti, Diyos natin mabait, tandaan po natin, mga minamahal, ito po ay tinakda ng ating pinakamamahal na Panginoon para tayo magkatipon-tipon dito. Nasa gantong kalagayan po, nasa kalungkutan tayo. Pero ang Diyos po ang nag-aaliw po sa atin. Siyang nagpapaalala ng mga mabubuting gawa ng ating pinakamamahal na Panginoon sa atin. Muli, ang aming pong taus-pusong pakikiramay sa pamilya Dulatre, sa buong sa aking pong pamilya, sa Pangasinan, mga minamahal, bagay sa buong kapatiran po, mga minamahal ng Banggar, Baclaotan, and Luna, mga minamahal, nagpapabot po kami ng taus-pusong pakikiramay sa buong pamilya po ng Dulatre family. Lahat ng kapapurihan, kapasalamatan sa ating mahal na Panginoon. Praise the Lord, Panginoon, Panginoon. At God bless you, beloved preacher, Brother Ilboy. Kanalang. At samantali ko na rin po ang aking kapasalamat sa mahal na Panginoon. Alam niyo po, sa loob po ng kung ako nagkakamali, 12 years o 13 years na kami po nandito po sa La Union. Nakita po namin kung paano po ka-committed si tatay sa kanyang ministry. At sa katunayan nga, minamahal, siya po yung na-assign namin sa BJMP dahil may gawain po tayo roon. And siya po ay willing na pumunta po roon. At ito nga pong mga last na pagkakataon, nakikita po namin talagang nanghihina na siya. At sinasabi nga namin po sa kanya na kung pwede, medyo mag-rest ng konti. Pero hindi po papayag na hindi po siya magamit sa gawain ng Diyos. Kaya kami po ay nalulungkot, minamahal, sapagat alam naman po ninyo, sa panong ito, ang pangalan ng salita ng Diyos ay napakalaga. And it is a great loss for us, a faithful servant of God, na ginagamit ng mahal na Panginoon para sa mga kaluluwa, ay nandun sa piling ng mahal na Panginoon. At ang oras po ay talagang, masabi natin, napakalapit na po. And we need more preachers, more than preachers. Dahil sa napakarami po mga kaluluwang ililigtas. Kailan wala tayong magagawa. Minamahal sa akin po nakikita sa kanya, I want to survive.
he want to fight for his faith. At nakita ko rin po, manamahal, dahil itong mga last na mga pagkakataon nakikita po namin. Talagang he's fighting talaga. At gusto niya po, marami po siyang gustong gawin para sa gawain ng mahal na Panginoon. At nakikita po namin yon, minamahal. Kaya lang, manaman, sabi nga ng iba, yung oras talaga ay hindi natin pwede pang pigilin. Kung panahon na kukunin ka na ng mahal na Panginoon, ay wala ka na magagawa. At sa akin pong palagay, manamahal, he has given his best. Kaya may binigay niya na po ang kanyang pinaka-the best na paglilingkod sa mahal na Panginoon. At alam po natin yung kanyang reward ay the best din. At naniniwala po tayo, manamahal, na sa po ngayon ay nasa piling na po ng mahal na Panginoon. Mga kalungkot po, manamahal, dahil nababawasan po yung mga preachers natin. And we are praying na sana po ay tumawag pa ng maraming mangaral ang mahal na Panginoon dahil napakalaki po ng gawain ng mahal na Panginoon. And we need additional preachers sana. And we are praying, minamahal, na sana magdagdag pang mahal na Panginoon. At kaya, minamahal, tayo po ay magpakatatag sa ating mga kapatiran dito. Minamahal, sa first prayer po ang ating mga pastor, beloved children. At ang ating pong beloved Tatay Jose, sa po yung nasipili na po ng mahal na Panginoon. Alam niyo po, ang isa po sa aking pong experience, ano po, lumpong yung aking nanay ay kinuha ng mahal na Panginoon. Dahil for 14 years, na kami po noon ay siguro mga 2004, kung hindi ko nagkakamali, 1991 po kami nasing. Kinuha po siya ng mahal na Panginoon. Ay nung panahon pong yun, ako po ay na-assign sa dako ng Batangas, Lemery, Batangas. At minamahal, nung may balita po sa akin na siya po ay kinuha ng mahal na Panginoon, hindi po kami pumayag karakadaka na siya po ay ipa-imbalsamo. Bakit po, manamahal? Sapagat kami po inanampalataya na pwede pang dagdagan ng Diyos ang kanyang buhay. At nagpaalam po ako noon sa ating beloved isang pastor. Sabi ko, bibistahin ko po yung nanay ko dahil kinuha ng mahal na Panginoon. At pumayag naman po sila. At sa katunayan, naghintay pa talaga kami. Dahil naniniwala po kami na ang Diyos po ay Diyos na mapagpala, nagpapagaling, manamahal. Pero manamahal hanggang doon na lang talaga siya. Kaya nung pong siya po ay manamahal, iatid po namin sa uling antungan. Ako po ay umiiyak mula doon sa bahay namin. Siguro kilometers ang nilakad po namin. Pero hindi ko napansin na napakalayo pala noon. Bakit manamahal? Sapagkat, yun nga po, dahil sa parang hindi namin matanggap, nasa po kinuha na ng mahal na Panginoon. Pero alam niyo po, manamaroon pong nagsabi sa akin, at naikwento po ng aking pong mga loved ones din, minamahal, na ito po yung nagbigay sa akin ng pagkaunawa at na-comfort po ako. Dahil bago po sa kinuha ng mahal na Panginoon, minamahal, nagkaroon po siya ng vision. At sa kanya pong vision, minamahal, mayroon pong napakaliwanag na lugar na dinala po sa loob. At doon po sa napakaliwanag na lugar na yon, minamahal, sa kanya pong pagkaunawa, ito raw po yung tinatawag na langit. At doon po sa lugar na yon, minamahal, mayroon pong nakita na napakarami pong mga pintuan. At sa mga pintuan na yon, minamahal, mayroon po siya nakita na logo. Yung logo pong yun, walang iba kundi ang logo ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. Kaya manamahal, doon po ako nagkaroon ng comfort, manamahal. Doon ko naunawaan. Ang sabi ng ating mga pastor, katulad po ng sabi ng ating mga beloved Christians, manamahal, na kapag tayo po ay matapat na naglilingkod sa mahal na Panginoon, minamahal, pagpikit ng mata natin, isang tiyang na bagay, tayo po ay nasa piling na po ng mahal na Panginoon. Amen po ba, na mahal? Kaya we encourage po, beloved brethren, na tuloy-tuloy lang po tayo, minamahal, at napakalapit na po ng muling pagbabalik ng mahal na Panginoon. At let us pray for one another. Ipag-pray nyo rin po yung ating mga beloved preachers na nasa harapan po ninyo. Lahat po ng ating mga beloved preachers, at mag-pray pa tayo ng marami pang mga preachers na gagamitin ng mahal na Panginoon sa kanya pong banal na gawain. At minamahal, katulad ng sabi po nila,
Yan naman talagang sila po ay napakabait mo naman. At kapag, sabi nga nila, kapag sila po manang pumunta dito, hindi po sila papayag na hindi ka kakain. Totoo po yun. At many times po, na ganun po, na mahal, hindi sila papayag na hindi ka talaga kakain. At pagkatapos nun, pag uwi mo, manamahal, maroon ka pang daladalang pasalubong, manamahal. Papadala po nila yun. And sila po yun, manamahal. And makikita natin, manamahal kung paano po sila magmahal sa ating mga beloved workers, sa ating mga kapatiran. And we thank the Lord for giving us Tatay Jose de Latre, one of the faithful preacher of the Jesus Crusade International Ministry. Kaya manamahal sa lahat po ng narito, sa lahat po ng mga loved ones, in behalf of JMCIM San Fernando City La Union, Agola Union, and Rosario La Union, nagpapaabot po kami ng taos sa pusong pakikiramay sa inyo pong lahat. At ang ating beloved preacher, Brother Raymond Calob, siya rin po ay nagpapaabot ng pakikiramay. Hindi siya nakapunta pero siya po ay nagpapaabot ng pakikiramay. Manamahal kanina siya, tumawag sa akin at pinapasabi po. And gusto ko pong ipasabi sa inyo. At sa pagganto, manaman tayo muna siguro yung umawit sa mahal na Panginoon before na tayo po makinig ng salita ng mahal na Panginoon. Tayo po muna tumayo at manalangin po. At tayo po umawit muna sa Panginoon bilang pagpupuri, pagpapasalamat sa ating dakilang Diyos na buhay. Keep singing. Awitin po natin yung the only thing I want is to be with Jesus. Streets of gold and pearls, the mansions everywhere. But lives, lives, and there's nothing. The treasure to behold and compare. They tell me that the day appears possible. No clouds of pain and suffering grasps eyes of me. And if you ask me why I really want a heaven, there's only just one thing I want to do. The only thing I want to be with Jesus, just to see Him smile and say, what a day it's gonna be. I wanna feel strong and loving us, lonely by His side, and just to be with Him throughout eternity. Just to be with Him, 'cause He loved for me. Tell me that there'll be a great reunion of family and lost friends, and some will never live. And if you ask me why I really want a heaven, there's only just one thing I wanna do. The only thing I want is to be with Jesus. Just to see Him smile and say, what a day it's gonna be. I wanna feel strong and loving us, lonely by His side, and just to be with Him throughout eternity. Oh, the only thing I want is to be with Jesus. Hallelujah.
just to see him smile and say that what a day it's gonna be. I wanna feel strong and loving us and loving by his side, and just to be with him throughout eternity. Just to be with him, 'cause heaven enough for me. Oh, just to be with him, 'cause heaven enough for me. Praise the Lord, maraming sa pagkakanto, bibigyan po natin ng pagkakataon. At manatili po tayo sa pagkakatayo. Bigyan natin ng pagkakataon ng beloved Lord Preacher, para ng manalang para sa salita ng ating dakilang Diyos. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Mali tayo daw ngayon ang po Diyos kakapsat ko na yung magarabi sa buong pamilya po ng ating beloved Tatay Jose Ramos Dulatre, sa lahat po ng kanyang pamilya, sa lahat po ng mga manugang, mga apo, at sa buong pamilya na po na narito. Hindi man natin maisa-isa, maging sa ating po mga beloved co-workers, sa mga preachers, sa ating mga kaibigan at mga kapitbahay, sa lahat po na nagmamahal sa ating beloved Tatay Jose Ramos Dulatre. Magpalain din at ating pinakamamahal na Jesus. Tunay na napakabuti ng Diyos. Tayo po'y nagkatipon sa oras nito na siyang ginamit ng mahal na Panginoon upang tayo po'y magkasama-sama sa isang oras, sa isang araw, sa napakahalagang bahagi ng ating buhay. Na kung saan mga kapatid, hindi natin makakalimutan ito, na ang paglilingkod sa Diyos ay mayroong kapahingahan. Tayo lahat ay papagpapahingay ng ating mahal na Panginoon. Beloved brethren, let us pray. Kararagpay aming kakabsat ko, ang aming adato'y tatang oras, tatang tiyempo. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name, thy kingdom come. Thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts, as we forgive our debtors. Lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom and power and glory, forever and ever. Amen. Mapagpalang Diyos, mga banal, baka ng pinakamamahal ba Jesus, buksan mong puso at pangunawa ng lahat ng mga narito na yung mga anak, mahal na Panginoon. Sa lahat ng mga bisita, sa mga nagmamahal po sa aming beloved Tatay Jose Ramos Dulatre. Pagpalain mo po ang kanyang buong pamilya, alibin mo sila, mahal na Panginoon. Sa bawat narito, mahal na Panginoon, na aming mga kapatiran, at sa mga kapitbahay, mahal na Panginoon, sa nagipagkaisa para po sa huling gabi, mahal na Panginoon, ang aming pong pagtitipon. Pagpalain mong bawat sa narito. Tulungan mo po ako. Wala po akong magagawa ko sa akin, mahal na Panginoon. Pagpalain mo yung mga salita ng buhay. Sa pangunang dalangin na aming pong beloved parents in the Lord. Pagpalain mo po kaming lahat. Sa pangalan ni Jesus, doubts and unbelief hindrances cast out in Jesus' name. Amen. Everybody say amen. Makatugaw tayo may kakabsat ko. Purihin natin pinakamamahal na Jesus. Ako po siguro ang pinaka-senior sa ating mga narito na naglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Dahil ako po yung nasave ng 1978. I was only 18 years old nung ako po yung nandito sa Church ng Jesus Miraculous International Ministry. At ngayon po yung 47 years na ako'y nakatayo sa gawain ng Jesus Miracle Crusade. Nagpapasalamat sa ating mahal na Panginoon na ako'y kinahabagan na ating pinakamamahal na Jesus na abot ako ng prayer na ating beloved Honorable Pastor Evangelist Wildy Estrada Almeida, the end-time prophet of our loving God, at sa ating beloved Mama Dear, Assistant Pastor Lina Comon Almeida. Tandaan po natin mga kapatid ko, pag binabanggit natin yan,
Yung sinasabi natin, nagpapatuto tayo na give double honor. Kung nire-respeto, ginagalang natin ating mahal na pastor, dapat ganun din ang ating beloved Mama Dear. At hindi lalabas ang mga Almeda children kung walang ating beloved Mama Dear. Ako'y nagpapasalamat sa ating mahal na Panginoon. At nandyan, katuwang ngayon, ang mga beloved Almeda family, mga apo, mga great-grandchildren, at kasama po ang ating mga beloved ministers. Kaya salamat sa ating pinakamamahal na Jesus na ako'y nakatayo sa inyong harapan dahil sa pag-ibig ng ating mahal na Panginoon. Na kung saan ang paglilingkod ko sa mahal na Panginoon ay 47 years na. Kaya 18 plus 47, I'm senior citizen na. Kaya salamat sa ating pinakamamahal na Jesus at sa ating beloved Tatay Jose Ramos Dulatre. Siguro nagkaroon kami ng pagkakataon na magkasama-sama sa pag-aasikaso ng ating gawain. Ay meron po mga crusade na inaasikaso. At siya po, bilang pagrespeto at paggalang ko sa kanya, talagang Tatay Jose po ang tawag ko sa kanya. Dahil sa Baguio City pa po, nung nagkaroon ng pagkakataon na mag-umpisa kami ng ating banal na gawain doon, doon na yung pagkakataon na magkaroon na kami pagkakataon na magkasama-sama sa ating beloved Nanay Lou at sa kanyang anak na si Joel. Alam nyo, yung kanyang mga mahal sa buhay na yan, kinahabagan ako ng mahal na Panginoon dahil pangatlo na si Tatay Jose ngayon ay hatid. At ako'y nakatayo sa iyong harapan. Alam niyo, meron kong patotoo na ito'y sariwang-sariwang patotoo para sa akin. Ang aking mahal na ina, namatay ng August 10, 10:30 in the morning, nasa Novaliches. At ang aking biyanan, yung mama ng aking sweetheart, namatay din ng August 10, 10:30 din ng umaga. Para silang nag-usap. 95 years old yung aking mahal na ina, at yung aking mother-in-law, kay sweetheart, ay 92. At parang sinadyang pagkakataon. Ang layo ng Abra sa Novaliches. Pero bakit nagkaroon ng pagkakataon na magsabay sila? Naparoon silang August 10, 10:30 ng umaga. At ang nagserbisyo sa kanila, isa rin, Punerarya, St. Peter. Kaso hindi sila nagkasabay ng libing. Dahil yung nauna, yung nasa Abra, nilibing namin ng Sabado. Pagkatapos namin maglibing ng Sabado, nagbiyahe kami from Abra to Novaliches. Linggo na. Pagdating namin doon, madaling araw na ng Lunes, inilibing yung aking mahal na ina sa Holy Cross. Kaya grabing pagod. Talagang mararamdaman mo yung pag-iyak, kalungkutan, pagod. Dahil ako kasi yung panganay na anak. Salamat ako sa mahal na Panginoon dahil minahal ako ng nanay ko. Kaya sa mga anak, mahalin yung mga magulang. Kung meron pa kayong tatay, mahalin ninyo. Kung meron kayong nanay, mahalin ninyo. Dahil sa susunod na mga panahon at taon, hindi nyo na masasabi sa kanila, I love you, tatang. I love you, nanang. Nalpasan. Na ginanadan. Ang sasabihin mo na lang, goodbye. Ang pagpikit dito sa lupa, para sa mga Kristiyano, kung sinasabi ng banal na kasulatan, for me to live is Christ, and to die is gain. Tama yan. Ang mabuhay at mamatay kay Kristo ay pakinabang. Kaya kung ikaw ay meron ngayong pagkakataon na naglilingkod sa mahal na Panginoon,
Nandito ka sa gabi nito. Blessing sa yan. Nakikinig ka ng salita ng malapay noon ngayong gabi. Blessing sa yan. Ikaw ay merong buhay, ningat, kalakasan, wala kang sakit. Blessing sa yan. Pero kang sakit, aaray-aray ka. Blessing din sa yan. Wala kang pera. Blessing din sa yan. Nag-aaral ka. Blessing sa yan. Tumitibok ang puso mo. Blessing sa yan. Bakit? Sino nakakaalam na buhay ka pa bukas? Walang nakakaalam. Kaya nung kami nagkita ng ating beloved tatay, Jose, Augusto, hindi pa patay yung aking mahal na ina at yung aking mother-in-law. Nag-pray ako sa kanya. Sabi ko, Tang Jose, hindi ko sukat akalain na nung August 26 na darating, birthday niyo pala. Ang nabanggit na aking bibig, advance happy birthday. Natuwa siya. Dahil Augusto pa lang yun, ha? Pinag-pray ko siya. Tang Jose, dugtungan ng malapay nun ang buhay mo. Hindi siya nagsalita. Dugtungan ng malapay ang buhay mo. Lumabas sa bibig ko. Sabi ko, Tang Jose, dugtungan ng malapay ng buhay mo, 2,000 taon. Uy, tagal naman, nagado. Yung palang 2,000 taon na nabanggit ko, 2 buwan pala. From August to September, na kinuha siya ng mahal na Panginoon. Dahil talagang grabe. Kaya sabi ko kanina, mahalin nyo pag meron ka pa kayong tatay. Hindi ko siya kaano-ano. Pero yung turing niya sa akin bilang anak. Grabing pagrespeto ko yan. Diyan sa Baguio City pa, magkakasama na kami. Maliit pa siguro si Risa Choy. Magkakasama na kami. Pag nagkaroon kami ng pagkakataon, magkita-kita. Talagang grabe pag-aakap-akap. Mahal na mahal ko sila, kahit na hindi ko sila pamilya. Pero ang inaasikaso ko kasi yung gawain ng mahal na Panginoon. Kung wala sila, sino nga asikasuhin namin? Kayo, kung wala kayo, nandito sa ating gawain, sino mamahal namin? Sino ang asikasuhin namin? Kaya salamat sa ating mahal na Panginoon na nakatayo ko sa inyong harapan. 47 years na. Na kinahabagan ako ng mahal na Panginoon, naabot ako ng prayer ng ating parents in the Lord. Na ating beloved Honorable Pastor Evangelist Willis Rada Almeda, Assistant Pastor Lina Kumon Almeda. Alam nyo, dahil hiya ako ay Tatay Jose. Sabi ko, Tang Jose, mabalin. Kung nadidinig niyo pa ako, mabalin. No kaya't mo, mabalin. Wala naman siya sasabing hindi. Sabi ko, Tang Jose, nakagawid. Ituya ko maturog. No kaya't mo, itaak, abay mo. Parang hindi matotoo, no? Pero yung pagmamahal ko sa kanya, yung aking mahal na ina, 95 years old, siya, yung aking mother-in-law, 92, nakapasa sila sa kalang age. Si Tatay Jose, 78. Abutin pa kaya natin yung 78. Sabi ng Hebrews 9:27, it is appointed unto man once to die, but after there is a judgment. Judgment day will come. Lahat tayo hatulan ng mahal na Panginoon sa ating mga ginagawa, masama at mabuti. Kung ikaw ay nagtatanim ng maraming sama, aanihin mo yan. Kaya itanim mo dapat mabuti. Sa bagay na magagawa mo, magtanim ka ng mabuti kapag ikaw mayroong Espiritu ng Diyos. Kaya sabi ng Roma 8:14, lahat ng pinapatnubayan ng Espiritu ng Diyos, anak ng Diyos. Makakagawa ka pala ng mabuti kapag ikaw ay anak ng Diyos. Kaya sa bawat nagsalita kanina para sa ating beloved Tatay Jose, puro mabuti ang kalang binabanggit. Puro magandang mga salita. Ako na lang masasabi, miski ako,
Pero hindi niya na madidinig. Kaya nung August 2, nung siya nagkaroon ng sakit, inakap ko na siya ng mahigpit na akap. Hanggang sa dumating yung birthday niya ng August 28. At 26, akap-akap ko pa rin siya. Pero ang sabi ko sa kanya, Tang Jose, agawid kami di banggar, kakadwag kami di pamilyak. Minsan alugan kami. Si Sitar, kasama ko yung aking mga anak na lalaki at babae, yung aking mga apo. Yung aking mga apo nakasama, sabi ko, Tatang Jose, ito na yung mga apo mo sa tuhod. Dahil ako po'y meron 9 na anak. At meron pa akong 20 apo. At this coming December, meron pang 21. Kaya sa aking paglilingkod sa mahal na Panginoon, hindi gawang biro ang maglingkod sa Diyos. Yung aking tuhod, nagkaroon nga ng kalyo sa kakapanalangin Ang pinapanalangin ko, hindi yung sarili ko Yung ibang mga taong maliligtas pa. Kaya I thank the good Lord na naging part ako ng ating gawain ng Jesus Miracles International Ministry. Nabot ako ng panalangin ng Man of God, ng ating beloved Mama Dear. At ngayon sa pagpapatuloy ng mga beloved Almeida family, sa ating mga beloved ministers, ako'y nagpapasalamat sa mahal na Panginoon. Na kung saan mga kapatid ko, ang paglilingkod sa Diyos ay di gawang biro. Huwag tayong magbiro sa paglilingkod sa Diyos. Dahil kung nagtatanim ka ng masama, aanihin mo yung masama. Tandaan mo yan, meron tuldok ang buhay ng tao. Magtanim ka ng mabuti, ang Diyos malulugod sa iyo. Kaya nga sabi ng Romans chapter 14, verse 8-9. Naglilingkod tayo sa mahal na Panginoon sa mamatay o mabuhay. Ang Diyos ay Diyos ng mga buhay at Diyos ng mga patay. Tayong lahat na nandito, naglilingkod sa Diyos na buhay. Kaya kung ikaw ay dadating sa kamatayan, pagpikit mo rito sa lupa. Sabi nga natin, Philippians 1:21, ang mabuhay at mamatay kay Kristo ay pakinabang. Nandun palang pakinabang sa uli. Kaya ang sabi ng Psalms 116 verse 15, precious in the sight of the Lord is the death of His saint. Mahalaga ang kamatayan ng mga taong naglilingkod sa Diyos. Sa Diyos na totoo. Diyos na nagmamahal. Diyos na kaya kang baguhin. Diyos na kaya kang palayain sa mga bisyo, sa kasalanan. Diyos na bigyan ka ng kapayapaan sa puso't isipan. Diyos na tinatawagan mo, nakikinig na yung panalangin. Dahil kung hindi ako naglingkod sa mahal na Panginoon, sabi nga ng doktor sa Chinese General Hospital, meron akong cancer sa bituka. Butas-butas na aking bituka. That was 1978. Middle of 1978. Pero nakilala ko ang mahal na Panginoon matatapos ng 1978. That was December 28, 1978. At ako'y naabot ng prayer ng ating parents in the Lord. Magmula nung sinabi ng doktor na ako'y mayroong cancer at ang aking karamdaman, ang itatagal na lang ng buhay ko ay hanggang 1980. 2 years lang. From 1978, 79, 80. Iniiyakan ako ng parents ko. Wala pa akong pamilya. Single ako. I'm only 18 years old. Mamamatay ako ng maaga. Kaya kung dati yung 1980, 20 years old lang ako. Kung ako'y pumanaw sa sanlibutan na hindi naglilingkod sa Diyos. Pero ang Diyos ay mabuti, ang Diyos ay mabait. Dahil magmula nung binigay ko ang aking buhay sa mahal na Panginoon, nakatayo ako sa harapan, wala akong operasyon. Sabi ng doktor, immediate operation, Mr. Manalang. Kailangan operahan ka kagad. Dahil hindi na mahaba ang buhay mo, maikli na ang buhay mo.
Kung ikaw ay ma-ooperahan, madudugtungan ng buhay mo. Kung hindi ka ma-ooperahan, mamamatay ka ng maaga. Maikli lang ang buhay mo. Natakot ako. Pero mabait ang Diyos. Walang kasing bait ang Diyos. Walang kasing buti ang Diyos na nakilala ko at pinaglilingkuran sa ating pinakamamahal na Jesus sa ministeryong ito. Dahil magmula nun, tinanim ko sa isip ko, there is Jesus' life and there is Jesus' life giver. Sabi ko, malapay ikaw ang aking buhay. Ikaw ang Diyos na nagbibigay ng buhay. Kaya magmula noong 1980 na ako'y tinaningan ng doktor, nakalampas ako 81, 90, 2000, ngayon 2025 na. Salamat sa ating mahal na Panginoon. Kaya sabi ko, malapang habang ako'y may lakas, habang ako'y may buhay, maglilingkod ako sa iyo. Hindi ako naging mayaman. Pero nung ako'y sugarol, tuwan-tuwa ako. Dahil meron akong bukas ng halay, bukis ng karera, bukis ng mga iba't ibang klaseng sugal. Meron akong pabingo, palakinain. Sa aming bahay mismo. Maraming pera, no? Tinampunan ko, laway, papel at lapis, ballpen, programa ng hayalay, programa ng karera. Yan ang aking buhay. Pag sugarol ka, marami kang kaibigan. Pag lasengko ka, marami kang kaibigan. The bird that same feather, flock together. Kaya ako'y maraming kaibigan, tuwan-tuwa ako. Nabarkada ako sa mga magnanakaw, sa mga hold-upper, sa mga akyat bahay. Ang linya namin doon ay Balintawak no Baliches. Pagka gusto namin tumawid sa kabila, Balintawak to Blumentritt. Yan ang aming linya. Kaya salamat sa ating mahal na Panginoon ngayon, from any point of Luzon, ang inyong beloved ordained preacher nanding Manalang, nangangaral ng salita ng Diyos para iligtas sa mga taong may bisyo ng mahal na Panginoon. Baguin, palayain sa kasalanan, bigyan ng maayos na buhay. Dahil nakita ko sa aking buhay, inayos ng Diyos ang aking buhay. Dati nagmumura ko, sino ba naman di sugarol na hindi nagmumura? Ure maaba ka, agsasao ka di dagas. Ure mangaba ka, agsasao ka si dagas. Dagas latat, hindi tayo ini. Walang maayos na buhay. Kaya wala tayong peace of mind, wala tayong peace of the heart. Ang ating buhay nung araw, papunta sa kamatayan, papunta sa impyerno. Ngunit salamat sa Diyos sa ating mga nandito ngayon. Mapalad tayo. Nakilala natin ang ating mahal na Panginoon. At pinaglilingkuran natin ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Kaya sabi ko kanina, ako hindi naging mayaman eh. Bakit? Kung naging mayaman siguro ako, baka hindi ako nakapaglingkod sa Diyos. Baka kung napabarkada ako sa mga kontraktor ng flood control, mayaman na ako. Pero hindi. Ang naging mga kasama ko, sugarol, lasenggo, palaaway. Kaya nung ako'y nasa bisyo, talagang grabe. Pero takot akong mamatay. Kaya nung ako'y nagkaroon ng sakit, sabi ko, mahal na Panginoon, pagalingin mo ako at maglilingkod ako sa iyo. Ngayon, salamat sa ating mahal na Panginoon. Na ang Diyos sa pinaglilingkuran ko'y totoo. Hindi man ako naging mayaman dito sa lupa. Pero sabi ng John 14, 1-2-3, meron akong mansion na naghihintay sa langit. Lahat tayo na naglilingkod sa ating mahal na Panginoon, huwag tayo maghangad ng maraming kayamanan dito sa lupa. Huwag tayo maghangad ng maraming pera dito sa lupa. Dahil lahat sa mga bagay na hindi natin madadala sa ating libingan. Ang madadala natin yung paglilingkod natin sa ating mahal na Panginoon. Kaya nung sabi ng Revelation chapter 22 verse 14, o nabaliktad, chapter 14 verse 12 and 13, at nandun pa pala sa Revelation chapter 22 verse 21, ang mga Kristiyano, pagpapahingay ng mahal na Panginoon sa kanilang magawang paglilingkod sa Diyos.
Gawang paglilingkod sa Diyos na sumusunod sa kanila. Hindi gawang pagpapayaman. Dahil pagpapayaman ang gagawin mo, wala. Makakalimutan mo ang Diyos. Money is the root of all evil. Kapag doon yung magkakausap kami ni Tatay Jose, ang aking tatang, sabi niya, nagsya at tibiyag mo. Mapayapa ang buhay mo. Nakakatulog ako ng maayos, gigising ako ng maaga. Kaya sabi ng Malakay chapter 1 verse 11, from the rising of the sun until it's going down, the name of the Lord shall be praised. Umaga, tanghali, hapon, gabi, madaling araw, makapagpupuri ka sa Diyos. Makapaglilingkod ka sa ating mahal na Panginoon. Ngayon kung ang kayamanang nasa isip mo, nasa puso mo, magagawa mo kaya ang maglingkod sa ating mahal na Panginoon? Money is the root of all evil. Ang pera magtatakip ng mga bagay na mabuti na magagawa mo, makakalimutan mo ang Diyos. Pero kapag ang Diyos inuna mo, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Kaya bawat paglilingkod sa ating mahal na Panginoon, lahat ng ating sakripisyo ngayon ay merong gantimpala ang Diyos. Lahat ng ating mga gagawin para sa ating mahal na Panginoon, ang buhay natin sa sanlibutan ito'y pansamantala lang. Pero ang ating magagawa para sa ating mahal na Panginoon, merong gantimpala na naghihintay sa atin. Dahil sabi ng banal na kasulatan, na kung saan, sa Lucas 19:20, huwag kang matuwa kung nagbago ka. Huwag kang matuwa kung gumaling ka. Huwag kang matuwa kung ginagamit ka ng malapinon sa gawain. Huwag kang matuwa kung nangangara ka ng salita ng Diyos na nilakipan ng prueba at ebidensya. Matuwa ka at magalak. Ang pangalan mo nakasulat na sa aklat ng buhay sa langit. Nauna na yung pangalan mo. Lucas 19:20, nauna na yung pangalan mo. Gagawa ka pa kaya ng kasalanan? Gusto mo mabura yung pangalan mo sa aklat ng buhay sa langit? Gagawa ka ng kasalanan. Dahil yan ang sabi ng Biblia, Romans 6:23, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Tatapot ang kaloob ng Diyos kay Kristo Jesus ay buhay na walang hanggan. Kaya bawat Kristiyano naglilingkod sa ating mahal na Panginoon, mga nabanggit kong talata, Romans chapter 14, 8 and 9, tayo na naglilingkod sa mahal na Panginoon, buhay. Salamat sa ating mahal na Panginoon. Kaya ang sabi ng Biblia, mabuhay at mamatay na naglilingkod sa Diyos. Ang kapahinga natin sa langit sa piling ng ating mahal na Panginoon. Kaya bawat Kristiyano na umiibig sa ating mahal na Panginoon, pag-aralan natin mainam, sundin ang kalooban ng Diyos. Hindi yung pag-aaral sa school na merong ang grado na mataas. Pero pagdating sa lupa, pag ang grado mo 75 na naglilingkod sa mahal na Panginoon, hindi pwedeng pasang-awa eh. Dahil yung pasang-awa, madaling matarget ng demonyo eh. Kaya ang sabi ng Biblia, kailangan 100% ang paglilingkod mo sa Diyos. Kailangan 100% ang pagsunod mo sa kalooban ng ating mahal na Panginoon. Kaya hindi gawang biro maglingkod sa Diyos. Salamat sa ating beloved Tatay Jose, si Tatang Jose. Nakapasa siya sa paglilingkod niya sa ating mahal na Panginoon. Katunayan, nagkausap pa kami, sabi niya, gusto ko pang maglingkod sa mahal na Panginoon. Gusto ko pang dugtungan na mahal na ng aking buhay. Pero alam niyo, isang bagay na aking masasabi, finish contract na siya. Tapos na ang kontrata niya sa paglilingkod sa mahal na Panginoon. Kaya dapat hindi condolence ang ipapaabot natin sa kanya. Graduate na siya. Graduate na sa pagsubok, graduate na sa karamdaman, graduate na sa pag-uusig, graduate na sa kahirapan, nasa piling na siya ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Dahil nakapasa siya eh. Nakapasa eh, oh. Kaya nga,
dito, salamat sa ating mahal na Panginoon na narito tayo na ating pinag-uusapan ng pagmamahal ng Diyos. Marami akong masasabi kay Tatang Jose. Dahil tinurin ko nga siyang Tatang Jose, miski sa Baguio pa eh. Na-assign kasi ako ng Baguio eh. That was 1988. Intusan ako na ating beloved parents in the Lord na magkrusada doon sa Baguio. Hindi doon sa sa Burnham Park na Estates eh. Yung Mehan. Yung ano yan? Doon kami nagkrusada sa maliit na Estates eh. Yung small stage doon. Yan ang sabi ng ating malabastor, bakit dyan ka magkukursada? Ang liit niyan. Lakihan mo. Doon ka sa sentro. Kaya pagkatapos ng krusada na yon, 1988, 89 hanggang sa sunod-sunod na taon, lagi na nagkukusada. Kaya salamat sa ating mahal na Panginoon. Ang hindi ko lang nakayanan talaga doon yung lamig eh. Sabi nga ni ating beloved brother Greg eh, ang ginaw ng lamig ng mga panahon na yon, talagang grabe. Lahat, halos yung mga lugar na yan, sa Baguio City, hindi ko na kaya ang lamig. Grabe. Kaya nung sabi ko, mahal na Panginoon, gusto ko na lang sa baba muna ako gamitin. Hindi, dyan ka sa Baguio. Hindi ko kaya dahil sinisipon ako lagi. Gagawin ako ng yung parang asthma. Sabi ko, mahal na Panginoon, doon ako sa baba. Kung saan, naikot kong iba't ibang lugar ng Pangasinan. Naikot kong iba't ibang lugar ng Quezon. Naikot kong iba't ibang lugar ng Batangas. At hindi lang dyan. Salamat sa ating mahal na Panginoon. Sa Abra pa. At ito nga, nandyan ako ngayon sa La Union. Salamat sa ating mahal na Panginoon. For 20 years, nag-aasikaso ng ating banal na gawain sa La Union. I thank the good Lord na ako'y kinahabagan ng ating mahal na Panginoon. Pag sinasaliwa kong kabutihan ng Diyos, masasabi kong napakahalaga pala na meron kang Diyos na nakilala at pinaglilingkuran. Kaya salamat sa ating pinakamamahal na Jesus. Bawat talata ng banal na kasulatan sa Philippians chapter 1 verse 21, for me to live is Christ and to die is gain. Psalms 116 verse 15, precious in the sight of the Lord is the death of his saint. Pagpikit mo dito sa lupa, pagdilat mo sa piling na ng Diyos. Dahil mahalaga ka sa ating mahal na Panginoon. Yung nagpapahalaga na naglilingkod sa Diyos, yun ay mahalagang mahalaga sa ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya bawat Kristiyano naglilingkod sa ating mahal na Panginoon, last verse natin, Philippians, na kung saan sabi nga ng banal na kasulatan, kung ikaw ay naglilingkod sa mahal na Panginoon, for me to live is Christ and to die is gain. Ang mabuhay at mamatay kay Kristo, pakinabang. Huwag natin tignan na nangyari kay Tatay Jose. Ang tignan natin yung paglilingkod niya sa ating mahal na Panginoon. Siya ay naglingkod sa Diyos, pasado siya sa paglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Kaya salamat sa ating mahal na Panginoon, ang buong pamilya Dulatre, Ramos Dulatre, sa kanyang mahal na anak, Mr. Marvic. Ang pronunciation, Durin. Yung kanyang beloved husband. Yung kanyang beloved son, si Jubic. At sa ating beloved Teresa, Balvic. Sa lahat na po ng pamilya, naming nakakausap, pag meron tayong gawain, pagpalain tayo na ating mahal na Panginoon, maging matatag tayo sa paglilingkod sa Diyos. Hindi gawang biro ito. Natin nakilala ang mahal na Panginoon. Sabi nga ng Proverbs chapter 4, verse 13, ang salita ng Diyos na iniwan sa atin ng mahal na Panginoon, ipinangaral sa atin ng ating parents in the Lord. Hawakan nating maigpit, mahalin natin ang Diyos, sundin natin ang utos ng Diyos. Dahil ang paglilingkod sa mahal na Panginoon, yung paghawak natin ng mga kautusan ng ating mahal na Panginoon from Genesis to Revelation, yun ang ating buhay. Yung salita ng Diyos na ating napapakinggan. Kung napakinggan mo sa kanang tenga mo, huwag mong palabasin sa kaliwa.
Kung napakinggan mo sa kaliwang tenga mo, huwag mong palabasin sa kanan. Ang salita ng Diyos, patuloy mo sa iyong mga puso. Sa bawat puso natin, lahat tayo, dapat dyan mananahan ang ating mahal na Panginoon. We are now the temple of the living God. Ikaw at ako, tayong lahat ay templo ng Diyos. Pero yung puso natin, yan ang pinapananahanan ng Espiritu ng Diyos. Kaya we thank the good Lord sa lahat ng mga biyaya at mga pagpapala na akin na natanggap sa aking buong pamilya. Katunayan, gusto nga nilang pumunta rito. Kaso, naging dalawa kasi yung direksyon ng lakad namin. Sabi na nga ni Eliboy kanina, nagpunta pa kami ng Mangaldan. Nag-service doon sa Mangaldan. Malis kami sa Bangar ng alas 4 ng madaling araw. Nakarating kami sa Mangaldan. Naabot na kami ng traffic dahil klase, Monday. Yan nadat na namin doon sa bahay. Tapos na mag-iyakan yung mga tao. Tapos na mag-iyakan ang mga pamilya. Kaya ako'y sumama na lang doon. Nakipaglibing. Hanggang doon sa Forest Lake Cemetery. Sa ating beloved brother June Luis Gabriel Jr. Salamat sa ating mahal na Panginoon. At pagkatapos doon, konting pahinga lang, nandito na uli ako. Sabi ko doon sa aming pamilya dyan sa Bangar, kung gusto niyo sumunod, hindi na kami uuwi ng sasakyan, hindi namin iuwi. Mag-commute na kayo. Mag-commute na kayo from Bangar to dyan sa paglilibingan sa ating beloved Tatay Jose. Sa pag-aatira natin sa pansamantalang tahanan ni Tatay Jose. Dahil pagkatapos niyan, ililibing lang natin siya. Ang kanyang katawang lupa nandyan. Pero ang kanyang kaluluwa, sabi ng Biblia, babalik na sa ating mahal na Panginoon. Kaya salamat sa ating mahal na Panginoon. Tayo na naglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Mahalin natin ang Diyos na nagmamahal sa atin. We love you so much, beloved brethren. We love you so much, friends and visitors, sa loved ones po, sa lahat na narito sa aking mga kamanggagawa. Kami lahat ay ginagamit na malupay nangangaral ng salita ng Diyos. Hindi para kayo po'y masaktan. Ang aming pangangaral ng salita ng Diyos, para ang ating mga nagiging masamang ugali maalis. Mahirap mag-alaga ng masamang ugali. Mahirap mag-alaga ng mga karamdaman. Mahirap mag-alaga ng kasalanan. Dahil yung mga karamdaman, kasalanan, at masamang ugali, yan ang magtatapon sa iyo sa impyerno. Huwag mong alagaan ng bisyo. Huwag mong alagaan ng mga gawain makasanlibutan. Ang alagaan mo, yung Espiritu ng Diyos ay binibigay sa iyo. Pinagkakatiwala na malapit sa atin ang Espiritu ng Diyos upang tayo magamit na maging ilaw at asin ng sanlibutan ito. Dear Jesus is the light of this world. Tayo na mga nandito sa sanlibutan, tayo maging pang-alak ng bawat maglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Ano ibig sabihin niyan? Pang-timpla. Pang-timpla. Ang malabayon siyang liwanag ng sanlibutan ito. Here is Jesus is the light of this world. At ang banal na kasulatan, tayo lahat na nandito, pag mayroong Kristo sa puso, magliliwanag tayo. Dahil ang mahal na Panginoon, nasa ating buhay. Nasa atin ang ating mahal na Panginoon. Kaya hindi na basta-basta itong natagpuan nating paglilingkod sa Diyos. Salamat sa ating parents in the Lord na ginamit ang ating mahal na Panginoon upang ikaw at ako, tayo lahat na nandito, ay maglingkod sa ating mahal na Panginoon. Sa aking mga kamanggagawa, we love you so much. Sa ating mga kapatiran, sa lahat na nandito, we love you so much, but dear Jesus, love us more and more. Magandang oras, tayo natin tumayo, at manalangin sa lahat po na nandyan. Pasalamatan natin ating pinakamamahal na Jesus. Kay buti-buti mo, Panginoon, sa lahat ng oras, sa bawat araw, ika'y laging tapat kung magmahal. Ang iyong kawan, magpasawalang hanggan. Kay buti-buti mo, Panginoon,
sa lahat ng oras, sa bawat araw. Ika'y laging tapat kung magmahal. Ang iyong kawan magpasawalang hanggan. Pinupuri, sinasamba kita, dakilang Diyos, o Panginoon. Tunay na ika'y walang katulad, tunay na ika'y di nagbabago. Mabuti ang Diyos, sa atin ay nagmamahal. Kay buti-buti mo, Panginoon. Sa lahat po na nakakalam na awiting ito, tayo na tayo umawit at magpulsa sa ating mahal na Panginoon. Sa bawat araw, laging tapat kung magmahal. Thank you, Jesus. Thank you so much, dear Jesus. Ang iyong kawan at masawalang hanggan. Pupuri, sinasamba kita. Amen, amen. Thank you, Jesus. Dakilang Diyos, o Panginoon. Tunay na ika'y walang katulad, tunay na ika'y di nagbabago. Mabuti ang Diyos, sa atin ay nagmamahal. Pinupuri, sinasamba kita, dakilang Diyos, o Panginoon. Tunay na ika'y walang katulad, tunay na ika'y di nagbabago. Mabuti ang Diyos, sa atin ay nagmamahal. Pinupuri, sinasamba kita, dakilang Diyos, o Panginoon. Tunay na ika'y walang katulad, tunay na ika'y di nagbabago. Pinupuri, sinasamba kita, dakilang Diyos, o Panginoon. Tunay na ika'y walang katulad, tunay na ika'y di mabuti ang Diyos na sa atin ay nagmamahal. Amen, praise the Lord. Bago tayo tuluyang magpatanggap sa ating mga baguhan, sa lahat po na narito, sa verses na aking mababasa, last na po ito. Revelation chapter 22, verse 20 and 21. He which testified these things said, surely I come quickly. Amen, even so. Come, Lord Jesus. The grace of our Lord Jesus Christ be with you all. Amen. Ang sumasaksi sa mga bagay na ito ay nagsasabi, oo, ako'y madaling pumaparito. Siya nawa. Pumarito ka, Panginoong Hesus. Ang biyaya ng Panginoong Hesus ay mapasa mga banal nawa. Siya nawa. Magsabing Amen. Yan sa ating mga baguhan, sa inyo na nandyan. Kung nahiya kayo magtaas sa inyong mga kamay, yumuko na lang kayo. Sumunod sa panalangin sa ating mga bisita, mga kaibigan ng ating beloved Tatang Jose. Manalangin ang bawat sa. Sabihin nyo, mapagpalang Ama sa langit. Pangalan ni Jesus. Maraming salamat po sa iyong pag-ibig. Mahal na Panginoon, ikaw ay Diyos sa nagkatawang tao at nabayubay sa krus ng Kalbaryo upang ako'y tubusin
sa aking makasalanan na gawa. Mahal na Panginoon Jesus, salamat sa iyong pag-ibig na ginamit mo aming beloved Tatang Jose upang mapakinggan namin ang mensahe ng kaligtasan. Ay yung salita na mayroong kaligtasan at buhay na wala hanggan. Mahal na Panginoon Jesus, salamat sa iyong pag-ibig na ikaw ang Diyos na una nagmahal sa akin. Gagantihan ko ang pag-ibig mo ng paglilingkod sa iyo. Mahal na Panginoon, niibig kita. Susindin kita, mahal na Panginoon, habang ko may buhay, iningat kalakasan taglay. Mahal na Panginoon, bigyan mo ko ng kalayaan na makapaglingkod sa iyo, makadalo sa gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. Salamat po, mahal na Panginoon, na ako'y naabot ng panalangin na yung propeta, Evangelista Wildis Rada Almeda, at beloved Stang Pastor Lina Umon Almeda, at mga beloved Almeda children, Almeda family, mga beloved ministers, ang mga manggagawa. Mahal na Panginoon, salamat, mahal na Panginoon, sa oras na ito, ako'y nagbabalik loob na sa iyo. Tinatanggap kita ngayon, aking Panginoon, Diyos at Hari ng aking buhay. Iligtas mo po ako, 10 ng aking mga mahal sa buhay, sa pangalan ni Jesus. Amen. Kapagpalang Diyos sa mga banal sa kanyang pinakamamahal pa Jesus, salamat po mahal na Panginoon sa mga narito ng mga baguhan tumanggap sa iyo. Mahal na Panginoon, salamat sa kanilang pakikinig ng mensahe ng kaligtasan. Na sila ay binigyan mo ng pagkakataon, mahal na Panginoon, magkasama-sama mga anak ng Diyos sa pamagitan ng aming beloved Tatay Jose. Salamat po mahal na Panginoon na ikaw ay Diyos na nagmamahal sa bawat sa amin. Sa lahat ng mga maglilingkod sa iyo, mahal na Panginoon, gabayan mo at patnubayan, mahal na Panginoon. Bigyan mo silang pagkakataon na makadalo sa iyong banal na gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. Ang panalangin ng mga taong matuwid ay pinakikinggan mo. Mahal na Panginoon, pagpalain mo po kami ngayon at bigkisin ang dakilang mong pag-ibig. Sa mga baguhan, mahal na Panginoon, pangawakan mo sila. Hindi disgrasya ang kanilang pagpunta sa gawain ito, mahal na Panginoon. Sa pakikisa, para sa huling gabi, ang aming beloved Tatang Jose Ramos Dulatre. Pagpalain mo kaming lahat at bigyan ng dakilang pag-ibig. Sa pangalan ni Jesus, mahal na Panginoon, pagpalain mo rin po ang buong pamilya ng aming beloved Tatay Jose. Sa kanyang mga naiwanan, mahal na Panginoon. Sa kanyang mga kapatid, sa kanyang mga apo, mga manugang, o anuman ang kanyang mga pagtawag, mahal na Panginoon. Ikaw na pong bahala sa kanila. Ingatan mo't gabayan. 10 na kalamamahal sa buhay, mahal na Panginoon. Hindi dito natatapos, mahal na Panginoon, ang aming pagsama-sama na maglingkod sa iyo. Bagkus hanggang sa kami ay kunin mo sa inalalapit na pagbabalik, mahal na Panginoon. Pagpalain mo lahat sa physical, material, financial, spiritual. Ikaw po magkabay at matnubay sa bawat sa amin. Pagpalain mo po kaming lahat ngayon hanggang sa pagbabalik. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come. Thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread. Forgive us our debts. We forgive our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom and power and glory, forever and ever. Amen. Lahat magsabing Amen. Salamat sa mahal na Panginoon. Kumbinsido ko kayong lahat. Palakpakan natin ating mahal Panginoon. At para sa atin ang Amen. Praise the Lord at God bless you po, beloved preacher, Brother Andy Manala. At bali, matatapusin po muna natin formally yung ating gawain. Then, after that, ay magkakaroon po tayong tinatawag na viewing. Opo, kaya pakihintay na lang po. At for the meantime, tayo muna po ay manalangin para sa ating closing prayer. At bigyan natin pagkakana. Nandiyan po ating beloved preacher, Brother Sembre Dawayan, para sa ating pong closing prayer, para doon po sa mga uuwi ang pansamantala. Sila po yung pag-ingatan ng mga Pilipino. At nandiyan po ba ating beloved preacher, Brother Sembre?
Wala po. Okay po. At tayo po muna yung ibanalangin siguro na mahal para sa atin po. No? Pansamantalang ano po. Para matapos po natin yung gawain muna. Sige po tayo po muna yung manalangin. Hallelujah! Dakil mo palang Ama sa langit. Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sa pangalan mo ay pong pinakamamahal ng Kristo. Sa unang panalangin ng pagluhod ng iba ng propeta ng panamang apostol. Salamat po, Mahal na Panginoon, sa gabi nito. Sumagitan po yung mga salita, kinomfort mo kami, Mahal na Panginoon. Salamat po, maging sa lahat mga tumanggap sa iba na pangalan. Salamat po sa lahat po na nakibahagi, nagbigay na ng mga testimonya, ng experience, karanasan, nakasama po ang beloved preacher at Tata Jose. Mahal na Panginoon, salamat po ng lahat ng narito, na nakibahagi, Mahal na Panginoon. Salamat din, O Diyos, sa paglinis po. Wala sa unang bahagi hanggang sa mga oras na ito, Mahal na Panginoon. Pagpalain mo kami lahat, Mahal na Panginoon, sa pong mga kapatiran na pansamantala iuwi. Mahal na Panginoon, sa kamatahanan, pakingatan mo po sila kung masakyan na gagamitin. Ingatan mo po na sa araw ng bukas, bigyan mo kami ng kalakasan upang kami po makasama sa huling antungan ng kanang beloved na Tatay Jose. Mahal na Panginoon, sa gabing ito, pagpalain mo kami lahat, Mahal na Panginoon, pakingatan mo kami lahat, O Diyos, sa pangalan ni Jesus. Amen. Purihin po, Mahal na Panginoon, in behalf of our delivered venerable children, sa palalag po ng ating mga kapatiran sa Jesus Christ International sa Beloved Preachers, kami po ay nagpapaabot ng taos sa pusong pagkiramay po sa lahat ng narito. At pwede po magsalita yung ating mga wala pong si Risa, wala nga anong gusto magsalita. At magkakaroon lang po ng, pakihintay lang po, magkakaroon po ng tinatawag na viewing naman. Ayan po. Ay, okay po. Magbreak po muna daw tayo. At siguro po ating beloved preacher para sa ating mga breaking po. Kaya na lang po mag-pray. Kaya na po, okay. Para sa, sa breaking po. Amen. Praise the Lord. Agor idawat kini apo. Kamami sa langit na marsoy ti langit kandaga. Babayin ti pagidawulo latay ti aten bilang praise the Lord. At tuy kanigro Diyos salong mas asidikin ka. Iti lang tuy breaking ngayon paay idaw-dawat mi apo. Hallelujah. Pasantum detoy. Mangipay kumakara kami. Pamigsa iti lang si physical na bagi. Bayat iti detoy yung kami panaga. Iti detoy nga kamag programa. Daw-dawat mi karon. Dagiti naramat mo, si kalatati mga isubsubli kadakuhada. Wapong, amin-amin ditoy, ulitin kong kararagmi, itinagan ni Yesu Kristo. Amen. Amen. Amen po. At sige po. At abangin po, pinaprepare po yung bali maghintay lang po tayo ng konti. At mamaya po, mag-din tayong view. Titignan muna sila. Upo na lang, di. Upo ka na lang. Tutulong kami. Ay, nakatapon. Zero.
Diyan ako to. Diyan ako. Diyan ako to. Diyan po ako to. Ay, ko makita. Hindi ko makita. Aguray. Kitang na siya. Paano makakita? Siya, pili. Halika. Doon mo, sa labas mainit. Ate Bel, paano ko? Kaya gaypon. Paano ko ang sopa? Parang pumatita kay Dilak din. David. Tulog na. Ma. Sige lang. Sige, nasa Oh, yun dahil kagitasan mo. Susunod ko na. Ayun na ako. Ako na ako. Alisin mo yung aso ko. Mamaya sa muna naman. Wala. Buhok na ako. Buhok na ako. Buhok na.
MJ, message ka na? Oh, hindi. Kaliya, bigyan mo nga dun sa loob. Tinapay! Tinapay ako. Tinapay po. Tinapay. Mangga sa akin ah. Mangga sa'yo? Lamsok ka mo naman ako. Kape. Lama. Lama, nakuha ka na. Si Tatang Yong. Mayak sa temo. Basil! Saka ka kumay ka. Sir, ako din. Ipit ni Saka. Galing ang Pagkatang tatawanan. Oh, takot ko ano tao. Dali mo. God.
Pag yan ang tungkol ko yan. Ano yun, di ba? Ay, kamangga. Tatakpan naman palo ko. Hindi ko makita. Basura na. You are making Jesus every breath I take.
Tantang sabon yan. Siyang gana. Tantan. Maayos eh. Paano mo ito biyasin? Eh, tignan ko pa eh. Pwede ka naman Wala si Lolo dyan. Mamaya na. tamad. Kung ikaw, inaasikaso kita. Ay, ay, ay. Papansin ka naman. Naglag. Para ko kasi may ante yung chinelas ko. Ako ulit. Si Daddy na doon. Pag napagod ako na naman. Napagod siya. Hindi pa sila naging kultura niya. Ayaw niya ganun.
Don't take Kakantayin mo yan. Bukakan yung mga dito. Oy, let's go. Amo na.